Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Daniel. Taong 1967, probinsya ng Samar. Isang beses kada taon, nagdaraos ng tagisan ng anting-anting. Iilan lamang ang nakakaalam, yun lamang may tinatangan. Hindi rin ito bukas sa publiko. Isinasagawa sa liblib na bahagi ng bundok sa pangunguna ni Kapelar. Ang tinagurian, dalubhasang antingero sa lugar. Inaabangan dahil malaki ang nakatalagang premyo na suportado ng gobyerno na kumikilala sa lihim na karunungan. Sa taon na ito, sinama si Daniel ng ama. Dekada na rin magmula nung sumabak sa labanan. Walang palya. Subalit ni isang beses, hindi magawang manalo. Gayunpaman, hindi dinamdam dahil naniniwala na balang araw, mabibigyan ng pagkakataon. Sa tuwing sasabak, bit-bit ang dedikasyon at ang mutya. Tahimik ang paligid pagdating sa lugar kung saan dinaraos ang tagisan. Naroon ang mga bantog na antingero pero wala ni isang nagsalita. Makikita sa bawat muka ng mga ito ang kagustuang maiuwi ang premyo. 1,000 piso ang inilaan ng mayor. Naroon din ang mutya na mula kay Kapelar. Nakaramdam si Daniel na nahihiya ang ama matapos ilibot ang tingin sa mga katunggali. Dali-daling binigyan ng suporta ang matanda. Tay, ano man po mangyari, tandaan nyo, palagi ako nandito. Manalo matalo basta sumubo ka. Wika ni Daniel. Maraming salamat anak. Wala akong may hiling sa may kapal kung hindi gabayan ako mamaya. Dito ka lang sa pwestong to ha. Matatanaw naman ang entablado. Dumako ang tingin ni Daniel sa entablado kung saan nakaupo ang magsisilbing hurado. Si Kapelar, ang dalubhasang antingero. Si Mang Bastian, ang kinakatakutang mananugis. At si Mang Juan, ang bulag na magmumutya na siyang maestro ng lahat. Hindi pa nagsisimula ang paligsahan, pero nararamdaman ni Daniel ang abot langit na kaba ng ama. Hinawakan ng kamay para maibsan ang bigat ng kalooban. Nang mapansin ito ni Tatay Ricardo, nadagdagan ng kumpiyansa sa sarili. Nang simulan ni Kapelar ang paunang salita, lahat ng manlalahok ay nagtipon sa gitna. Ilang taon na nating pinagdiriwang ang mahalagang araw na ito. Kaya naman alam nyo na ang patakaran. Iwasang gumawa ng anumang gulo. Ang lalabag sa panuntunan ay diskwalipikado. Alam nyo na ang lahat. Humanay na ang sasalag. Wika ni Kapelar. Kanya-kanya sa paglipat ng pwesto ang mga antingerong lalahok. Ang unang laban. Pananatili sa apoy sa loob ng 1 oras. Sa harapan nakabalandra ang nagbabagang uling. Sa udyat ni Kapelar, sabay-sabay na nagsambit ng orasyon ang lahat para paganahin ang tangan. Sa ikalawang hudyat, umapak ang lahat sa baga. Napabuga ng hininga si Daniel nang makita ang kalagayan ng manlalahok. Kumpiyansa ang mga ito. Nagyayabang ang reaksyon sa muka. Maliban sa kanyang ama na si Tatay Ricardo, bakas ang pangamba sa muka. Lumipas ang ilang sandali. Una itong umalis sa pwesto. Inihanda ang pagkapaso ng talampakan, dali-daling dinaluhan. Nang sulyapan si Kapelar, umiling ito. Gayon din ang 2 pang hurado. Sa mga sumunod na sandali, isa-isang umalis sa pwesto ang manlalahok. Ang nanatili ay 2 na lamang. Si Mang Tenorio na kilala ang pangalan at ang baguhan na si Clyde. Marami ang naniniwala na magwawagi si Mang Tenorio dahil subok ang mutya at ilang beses nang tinanghal na kampyon sa tagisang ito.
Siya rin ang inaasahan ni Daniel, subalit laking gulat nang marinig ang ama. Pangalan ni Mang Tenorio ang sigaw ng lahat. Hindi nila alam na may ibubuga ang binata. Baguhan pero malakas. Nararamdaman ko, si Clyde ang mananalo. Kunot noong tinitigan ng binata si Clyde. Kalmado ito. Taas noong nakatingin sa harapan. Sa dinami-dami ng nanonood, wala ni isang sumigaw ng pangalan. Dumaan ang sandali. Natapos ang unang pagsubok. Parehong umabante sa ikalawang yugto sina Mang Tenorio at Clyde. Sa puntong ito, susubukan ang katatagan ng katawan. Nakabalandra sa mahabang mesa ang iba't ibang klase ng patalim. Si Mang Bastian at Mang Juan ang umalalay. Sa udyat, sabay na tinaga ang braso ng bawat manlalahok. Napasinghap ang lahat, subalit tumalbog lamang sa balat ang patalim. Sunod ay ang pagsaksak sa dibdib. Tumama, pero nag-iwan ng anumang sugat. Ang kasunod ay ang paggilit ng leeg. Nilampasan ng lahat ng pagsubok na walang tinamong kalos. Palakpakan ang namayani sa buong lugar. Humanga ang manonood at mga hurado. Ngunit hindi may kakaila na pabor kay Mang Tenorio ang tiwala ng mga tao. Sa pagkakataong ito, nagbigay ng ilang oras sa pahinga. Itutuloy ang tagisan pagsapit ng takip silim. Maraming salamat sa inyong suporta. Hindi ko kayo bibiguin. Mamaya ako ang tatanghalin na kampiyon, kagaya ng mga nagdaang taon. Wika ni Mang Tenorio. Puno ng suporta si Mang Tenorio. Samantala, tahimik na naupo sa tabi ang baguhan. Nasunda ng tingin ni Daniel ang ama na lumapit dito. Magandang araw, Iho. Ngayon pa lang kita nakita, taga saan ka ba? Malayong probinsya ang pinanggalingan ko. Napadaan lang habang may hinahanap. Tugon ni Clyde. Ganun ba? Ako nga pala si Ricardo. Ito naman ang anak ko, si Daniel. Natutuwa ako dahil sa taong ito may lumahok na mas bata. Sabi ko kanina, baguhan ka. Pero sa pinapakita mo sa una at ikalawang pagsubok, parang biyasang-biyasa ka na. Natuto lang ho. Ang tingero ho kasi ang tatay ko. Kaya naman pala. May tutuluyan ka ba kung wala pa? Pwede ka sa tahanan ko. Maliit lang pero kasya naman sa 3. Ayos lang po. Salamat. Nginitian lamang ni Tatay Ricardo ang binata. Nahinigan ang pagiging distansya sa maiksing sagot. Nagsalo ng tanghalian ang lahat bago pinauwi. Mahaba ang oras bago sinimulan ang huling yugto. Habang binabagtas ang daan, napansin ni Daniel si Clyde. Nakaupo sa lilim ng puno habang pinagtsatsagaan ang mangga at bayabas. Huminto siya para kausapin ito. Maraming pagkain dun Hindi ka ba kumuha? Bayabas at mangga, hindi ka naman mabubusog dyan Ayos lang. Nasanay na ako sa ganitong sitwasyon Pero bakit ikaw lang mag-isa? Nasaan ang tatay mo? Nandun po. Nagkayayaan mag-inuman kaya nauna akong umuwi. Wala kang bahayan Tara, sama ka sa akin. Nasa unahan lang ang tahanan namin. Dalian mo na. Napilitang sumunod ang binata. Pagdating ng bahay, pinakain kagad si Daniel. Siniguradong komportable. Inaya sa bakanting silid para makapagpahinga. Subalit pinili nitong makipagkwentuhan. Nagtatanong ito tungkol sa mutya na hawak ni Tatay Ricardo. Ang sabi niya, may mali sa tangan. Naagaw ang atensyon ng binata kung kaya't nakinig ng mabuti. Peke yung mutya na hawak ng tatay mo May bisa subalit hindi katulad ng tunay na gamit. Malakas ang mga mutya. Kaya nakakapagtaka kung bakit sa unang yugto pa lang ng laban natanggal na siya. Kagaya ng ibang kalahok, replika lamang ang meron sila.
Kung sinasabi mong nakuha lamang ito sa isang antingero, malamang pineperahan lang kayo. Kumbinsido si Daniel. Duda rin siya sa hawak ng ama. Tugma ang sinabi ng binata dahil binili lamang ito sa isang antingero. Aksidente ang pagkatuklas ni Tatay Ricardo sa mutya nung napadaan sa tahanan si Kapelar. Nang malaman ang papremyo at ang pambihirang kakayahan na taglay ng bawat magmumutya, nainganyo ang ama. Naganap ng antingero para makabili. Binenta pa ang alagang baka para may pambayad. Ilang sandali pa dumating si Tatay Ricardo. Kagad pinag-usapan ng tungkol sa tangan. Maging ito man ay nagulat sa narinig. Pinasuri kay Clyde ang mutya. Kinumpirmang hindi tunay. Gumuho ang mundo ng matanda. Buong buhay niya inakalang totoo ang tinatangan. Hindi nakaimik. Napatitig na lamang sa mutya. Huwag ho kayo mag-alala, Manong. Hanapin natin ang antingero na nagbenta ng peke. Pagbabayarin natin siya. Hindi katanggap-tanggap ang ginawa niya. Ang tanong, mahanap pa kaya yun? Ilang taon na'y nakalipas eh. Kung hindi pa siya patay, malamang mahanap natin yan. Mauna na ho ako. May kailangan pa akong gawin eh. Sumapit ang takip silim. Bumalik ang lahat sa bundok para sa uling labanan. Nasa harapan si Mang Tenorio. Tahimik ang lahat habang nag-aantay na dumating si Clyde. Lumipas ang oras. Walang senyales mula sa binata. Nang hindi na makapag-intay, sinimulan na si Mang Tenorio lamang ang kalahok. Espiritual na kamalayan ang laban. Hurado laban sa manlalahok. Sa puntong ito si Mang Juan ang katunggali. Magkaharap sa pwestuhan ng dalawa. Sa udyat sinimulan kagad ang tagisan. Sa mga unang segundo, bagyang napatras si Mang Tenorio kasabay ng pagbulwak ng dugo sa bibig. Nagmamadali sa pagbalik sa pwesto, subalit hindi pa nakaupo. Tumilapon kagad. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Naniga sa kinakatayuan ng matanda habang kusang nabali ang iba't ibang bahagi ng katawan. Hindi lang yun. Bigla na lang nagtamo ng sugat. Lahat ng nangyari sa hindi malamang dahilan. Habang nasa kalagayan ni Mang Tenorio ang mga mata ng karamihan, dumako ang tingin ni Daniel sa nag-aalalang si Kapelar at Mang Bastian. Sinubukang ihinto ang kaganapan, subalit masyadong pulido ang pananggalang. Nagtuloy-tuloy hanggang sa unti-unti nang bumagsak ang katawan ni Mang Tenorio. Sa kumpas ng kamay ni Mang Juan, ang malakas na hangin, ang bumuo ng ipo-ipo, nakalaunay naghagis ng palaso. Sa udyat, pinuntirya nito ang matanda ngunit imbis na tumama, huminto sa ere at nawasak. Maging si Mang Juan, nagulat sa kaganapan. Nakita nila sa lugar si Clyde, taas noong nakatayo. Nakabalandra ang suot na tangan. Walang makikita sa muka kundi kumpiyansa at katapangan. Napatayo si Mang Juan. Sa puntong ito nabaling ang pansin sa binata. Sumambit ng dasal. Bumigat ang pakiramdam sa paligid. Hindi naglaon sunod-sunod na hampas ng hangin ang humagupit kay Clyde. Kanya-kanya sa pag-atras ang lahat dahil tumama kung saan-saan ang atake ni Mang Juan. Maging si Kapelar at Mang Bastian, bumaba ng intablado. Ilang ulit sinubukang patigilin pero hindi nagpatinag ang antingero. Sa kabila ng hagupit, nanatiling nakatindig si Clyde. Walang ginawa. Nakatayo lang. Diretso ang titig kay Mang Bastian. Nang mapansin ng matanda na walang epekto ang ginawa, huminto ito para magsalita. Ano ang tangan mo? Bakit hindi ka natinag ng mutya ko? Tanong ni Mang Juan. Mutya ng hangin. Mas mataas kaysa sa gamit mong mutya ng ipo-ipo. Magagawang kontrolin ng iyong tangan ng hangin.
Subalit kaya ring tapatan ng gamit ko ang bawat atake mo. Ngumiti si Mang Bastian. Pumalakpak. Subalit nang wala ang ngiti, nang humampas ang hangin sa direksyon niya. Nagulantang ang lahat nang makita itong bumulagta. Napatitig si Capilar kay Clyde, samantalang dinaluhan ni Mang Bastian si Mang Juan. Husto na, binata. Hindi mo kailangan gumanti ng mas malala. Tandaan mo, hurado si Mang Juan sa tagisang ito. Dapat nag-iingat ka. Wika ni Capilar. Wala ho sa patakaran na hindi gaganti ng atake ang kalahok kapag hurado ang katunggali. Sino man ang tatayo na salungat sa direksyon na ituturing kong kalaban, hindi alintana kung ano man ang katayuan. Mahusay ka sa larangan ng gamit at sa pananalita. Papalampasin ko ang ginawa mo kay Mang Juan. Makasama, sa gabi ito, ating makikilala ang bagong kampyon ng tagisan, ang binatang si Clyde. Bagaman dismayado sa resulta dahil inaasahan, si Mang Tenorio ang mananalo. Nagbigay pugay ang lahat sa bagong kampyon. Lumapit sina Capilar at Mang Bastian para bumati ng personal at magbigay ng premyo. Subalit laking pagtataka dahil hindi tinanggap alinman sa mga ito. Pasimple siyang umalis sa lugar. Napuno ng bulong-bulungan. Marami ang nagtatanong sa binata, lalo na sa katauhan nito. Pero wala ni isa ang nakakalam. Lumipas ang mga araw. Nanatiling misteryo ang presensya ni Clyde. Sa kabilang banda, bagsak pa rin ang mundo ni Mang Ricardo tungkol sa mutya. Ilang ulit pinasuri sa biyasang Antingero. Pinasuri din kay Capilar. Kumpirmadong peke. Kaya may nararamdamang kaunting bisa dahil kahit papano kinargahan ng Antingerong nagtitinda. Hindi na rin maalala kung sino. Matagal nang wala sa pwesto doon sa bayan, kaya't hanggang panghihinayang na lamang. Nang sumunod na buwan, nag-imbita uli si Mang Juan, magdaraos ng sariling tagisan. Pinapahanap si Clyde dahil nais makita ang kakayahan ng binata. Napansin ang pagiging malapit ni Mang Ricardo dito. Siya ang inatasang maganap. Eh nako, saan ko naman hagilapin ang batang yon? Daniel, wala ba siyang sinabi nung nag-usap kayo? Alalahanin mo nga para mapabilis ang paghahanap. Ilang araw na lang bago ang tagisan. Minamadali pa ako ni Mang Juan. Wala yatang tahanan yung lalaking yun eh. Nung inimbitan ko nga dito, sumama kagad eh. Napabuntong hininga si Tatay Ricardo. Wala mang eksaktong pupuntahan. Lumakad pa rin alang-alang sa utos ni Mang Juan. Hindi kayang suwayin ang utos ng kinikilalang maestro. Sumama rin si Daniel. Sinimulan ng paghahanap sa malalapit na bahay, sunod sa kalapit na sityo, hanggang sa nakaabot ng bundok. Marami nang napagtanungan, subalit wala ni isa ang nakapagsabi sa kinaroroonan ng binata. Ilang ulit kinumbinsi si Daniel na wag nang tumuloy dahil wala namang nakakaalam kung nasaan si Clyde. Hindi maunawaan kung bakit ayaw makinig ng ama. Nagsusumikap na mahanap ang binata. Sa paanan ng bundok na lamang nag-antay si Daniel habang patuloy sa paggagilap si Tatay Ricardo. Hindi nagtagal, umalingaw-ngaw ang daing mula sa kung saan. Kinakabahan dahil bukod sa boses ni Tatay Ricardo, meron pang isa. Mabangis. Pagdating sa unahan, bumungad ang tagpo kung saan ginangat-ngat ng aswang ang ama. Kalunos-lunos ang kalagayan, hindi nakakilos si Daniel. Blanko ang isipan habang pinagmamasdan ang huling sandali ng matanda. Saka lamang natauan ng lumitaw si Clyde. Walang pagdadalawang isip na pinugutan ng ulo ang halimaw. Nabaling ang pansin sa hawak nitong gulok. Malayo sa kinalalagyan ng aswang,
Subalit pagtaga sa hangin, gumulong ang ulo ng nilalang. Bago makapagtanong, nagsalita na si Clyde. Kinakalungkot ko ang pagpanaw ng tatay mo. Natauhan dito si Daniel. Napaiyak nang makitang nakahandusay ang ama. Umalalay si Clyde sa paghatid ng bangkay sa tahanan. Ito na rin mismo ang nagbalot ng tela sa katawan, naghukay at nanglibing. Hindi makausap si Daniel, tulala sa kawalan. Nang makarating kina Kapilar ang nangyari, nag-abot ng pakikiramay. Hindi maunawaan ni Daniel kung bakit kailangan magtago ni Clyde sa sandaling bumisita ang matatandang antinghero. Nang mawala ang mga ito, saka nagpaliwanag. Sa puntong ito, binahagi ni Clyde ang kaganapan. Sa katunayan, si Mang Bastian ang sadya ng binata. Nagkataon na ito ang pumaslang sa ama at lolong manunugis. Inamin niya, hindi mabuti ang bulag na maestro. May katauhan sa nakaraan na siyang nagliligpit sa grupo ng yamaong ninuno. Naninilbihan ito sa isang maimpluwensyang pamilya ng aswang nung araw. Nalinawan si Daniel kung bakit ganon ang takbo ng pangyayari sa araw na ginanap ang huling yugto ng tagisan. Wika pa ni Clyde, tatapusin sana sa sandaling iyon ng matanda. Subalit hindi tinuloy dahil sa presensya ni Mang Bastian at Kapilar. Hinahanap din ni Clyde ang mga kasama nito na tumugi sa ama at lolo. Nang matapos ang pagluluksa, natatakot si Daniel habang kasama si Clyde. Nagmungkahi siya na paalisin ito. Pero sa awa na walang mapupuntahan, nakiusap na lamang na wag gumawa ng ikakapahamak. Nangako naman ito. Nang mga sumunod na araw, namalayan na lamang ni Daniel na tumutulong sa hindi malamang dahilan. Sumasama kay Clyde sa paghahanap sa mga taong nasa listahan. Nagpupunta sa kabundukan. Natagpuan ang iilang kubo na pinamamahayan ni Mang Juan at mga disipulo. Tahimik na naghintay si Daniel sa hakbang ng binata. Hindi naglaon nagpa siya itong lumapit. Nanlaki ang mga mata dahil ang mga mag-aaral na dinaanan ay wala ng buhay. Nang mapansin ang bibig ni Clyde, sumasambit ng salita. Dumiretso ito sa kinaroroonan ni Mang Juan. Alisto ang matanda. Nagmamadali sa pagsalubong. Mabuti naman nandito ka na uli, binata. Kilala ko ang hawak mong mutya. Malinaw na nagmula ka sa angkan ni Procorpio. Anong sadya mo? Nararamdaman kong hindi ka sumali sa tagisan para magpakita gilas lamang. Wika ni Mang Juan. Mabuti naman may ideya kayo, Manong. Siguro naman natatandaan ninyo ang nangyari maraming taon na nakalipas. Yung panahon na tapat ka pa sa pinagsisilbihan mong aswang. Kay tagal ko naglibot kung saan-saan. Dito ka lang pala matatagpuan. Nagbago ang reaksyon ni Mang Juan. Palihim na bumato ng orasyon. Subalit mabilis si Clyde. Napigilan nito ang atake. Nagsimulang umihip ng hangin. Direktang pumunterya sa matanda. Tumilapon. Tumagos sa dingding. Hindi nakabangon ng apakan sa muka. Iyo, sandali lang. Huwag ka magpadalos-dalos. Matagal na panahon na ang lumipas. Huwag na nating ungkatin ang nakaraan. Hindi na ako dati. Nagbago na ako matapos magpagtantong pagkakamali. Madali lang ako kausap, lalo na kapag nasa bingit ng kamatayan. Hindi ho ba? Nagsaliksik ako tungkol sa inyo. Naging maestro ka pala ng karamihan. Kinilalang guro pero ang hina mo naman yata. Huwag kang magmayabang, iho. Hindi ka rin naman kalakasan. Yang mutya mo, hindi nalalayong tatalikuran ka kung hindi magagamit sa tama. Habang pilit na nagpapaliwanag si Mang Juan, dahan-dahan itong umatake gamit ang espiritual na kamalayan.
Ilang sandali pa, naramdaman ni Clyde ang pagdurugo ng tagiliran. May bakas ng atake sa hangin. Tumatagos sa katawan ni Clyde. Hindi nagtagal ay bumulagta. Nagmamadali sa pagtayo si Mang Juan. Bulag man kung ituring. Nakayuko sa katawan ni Clyde. Pinagtatawanan. Marami itong sinabi. Nagulat si Daniel sa totoo nitong ugali. Kilala ang matanda bilang seryoso. Tahimik at buhos ang atensyon sa pagtuturo. Subalit sa kilos ngayon, tila nabura ang lahat ng magagandang dinig. Sumasambit ito ng orasyon, layong iligpit si Clyde. Ngunit laking gulat dahil lahat ng binitawang salita ay sa sarili umepekto. Hindi naglaon, dahan-dahang tumayo ang binata. Ito naman ngayon ang humalakhak. Pinagtatawanan ang matanda habang nagdurusa. Sinabi ko na sa'yo, Manong, mutya ng hangin ang hawak ko. Mas mataas kumpara sa gamit mo. Pareho tayong gumagalaw sa hangin, kaso mas nakikinig sa akin ang bawat ihip. Sinubukan lang kita. Nagpatay-patayan para makita ko anong susunod mong gagawin. Wala ka pa rin kwenta. Hindi ka pa rin nagbabago. Mamaalam ka na. Hindi nakapalag ang matanda. Dahan-dahan na lamang tinanggap ang kamatayan. Paulit-ulit na sinaksak hanggang sa nalagutan. Kalmadong naglakad palayo si Clyde. Iniwang nagliyab ang katawan ng antingero. Nagmamadali sa pag-apula ang mga estudyanteng kakabalik lang sa ulirat. Binantaan ng mga ito na huwag magsasalita laban sa kaganapan. Sumunod si Clyde, namamangha sa galaw ng binata. Pagdating ng tahanan, sinamantala ang pagkakataon para puriin ito. Malakas si Mang Juan ah. Siya ang maestro ng lahat pero tinalo mo ng ganun-ganun lang. Kung ganyan lang siguro kalakas si Tatay Ricardo, hindi masasayang yung mga taon na ginugol niya para sa peking gamit na yun. Noong tagisan, may lason ang atake ko kaya naging mahina siya kanina. Tungkol naman sa peking mutya ng tatay mo, may nahanap akong huwad na antingero. Baka siya ang pinagkukunan ng gamit. Laganap ang produkto niya sa mga taong walang alam. Siya na lang din ang huling sadya ko sa lugar na ito. Pinalipas sa mga araw, hinayaang humupa ang usapin tungkol sa pagtugis kay Mang Juan. Kagaya ng inasahan, umaksyon sina Kapilar at Mang Bastian. Inutusan ang nasasakupan na hanapin ang salarin. Naging alisto naman si Clyde. Nagpakawala ng sabulag sa hangin. Ang mga mag-aaral na saksi, tinanggalan ng alaala. Wala mang ideya sa mangyayari. Sumama pa rin si Daniel sa binata. Naglakbay sa kabilang bundok. Sa daan pa lamang mararamdaman ang iba't ibang presensya ng nilalang. Sinigurado naman ni Clyde na hindi sila makikita ng mga ito. Matapos ang mahaba-habang paglalakad, nagpa siyang magpahinga. Sumilong sa lilim ng puno na nagsisilbing bubong ang makakapal na baging. Maimbing sa pagtulog si Clyde, habang panay ang pagmamasid sa paligid ni Daniel. Hindi nagtagal nakita si Mang Bastian. Tatawagin sana para batiin, subalit dumating ang mga tauhan. Ang usapan, ang nagbago ng tingin sa mga ito. Hindi inasahan na sa likod ng katayuan bilang antingero, may kasamang pagkukubli. Tinutugis ang malalakas na magmumutya. Pinagnanakawan ng gamit. Maraming nakuha ang mga tauhan, puno ang sisidlan. Ngayon alam mo na kung sino ang kalaban. Tinuring niyo pang nakakataas. Sila naman pala ang dahilan kung bakit isa-isang nawawala ang mga manunugis at tunay na naglilingkod sa larangan. At para malaman mo, tauhan ni Mang Bastian ang pinagkukunan ng mutya ng tatay mo. Napabuntong hininga si Daniel. Hindi na nagulat sa sinabi ng binata.
Lantad sa harapan ang kasamaan ni Mang Bastian. Napapatanong din kung kasali si Kapilar. Para malaman, nagtungo ang dalawa sa tahanan nito. Sa sabulag na inilapat ni Clyde, malayang nakakapaglakad sa bawat sulok ng bahay. Hindi lang yun, harap-harapang umupo sa tapat ni Kapilar. Ang antingero naman, hindi mapakali sa paligid. Ilang ulit nagpakawala ng orasyon, subalit nakokontra ni Clyde. Nilagyan ng lason ang inumin. Kinuha nito ang mutya bago iniwanang nakaimlay. Hindi napigilan ni Daniel ang magtanong. Subalit para kay Clyde, may kinalaman o wala si Kapilar. Buo ang desisyon na iligpit. Ang sabi niya, imposibleng wala itong alam, gayong matagal nang kasama si Mang Juan. Sumang-ayon na lang din si Daniel. Sa kabilang banda, tama naman ito. Sa ngayon, si Mang Bastian na lamang ang hahagilapin. Naglaho ito sa lugar matapos malaman ang nangyari kay Kapilar. Isa-isang kwenestyon ang mga tauhan, subalit wala ni isa ang nagsalita. Iniligpit ang mga ito. Linggo ang lumipas, hindi natagpuan si Mang Bastian. Baka lumayo na talaga siya. Sino ba namang hindi matatakot sa ginawa mo? Wala kang kinikilala eh. Patay kung patay. Dapat lang siyang matakot. Marami siyang atraso sa kapwa ko nagmumutya. Pinapas lang, pinagnanakawan ng tangan. Nagbebenta pa ng peke sa mga taong nagdanais sa magkaroon ng tangan. Konti na lang. May paghihiganti na natin ang tatay mo. Ang pangit kasi pakinggan. Parang sinasabi mo lahat ng ito para kay tatay. Hindi siya ang pinakarason kung bakit ginagawa mo mga bagay na to. Ganun na nga. Kasama ang tatay mo sa paghihiganti. Tatapusin ko lang ang huling laban. Hanggang dito na lang din ang pagkikita natin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa tahanan mo. Hindi na kaimik si Daniel. Nagmamadali sa pag-alis si Clyde. Gayon pa man minabuting sundan. Dire-diretso ang lakad. Dire-diretso sa sitio, kung saan malayo na sa kabiasnan. Sa isang kuweba na mataan ang nakailerang sulo. Hindi nagtagal. Nasipat si Mang Bastian. Kausap ang iilan sa mga tauhan. Kumilos si Clyde. Nagpakawala ng orasyon sa hangin na siyang nagpabagsak sa mga tauhan ng matanda. Sinundan pa ng pag-atake gamit ang espiritual na kakayahan. Si Daniel na nanonood sa kalayuan, tanaw ang kalagayan ni Mang Bastian. Sumisigaw. Walang tigil na umaagos ang dugo sa bibig. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Bukod dito, dahan-dahang nabalian ang braso at binti. Tumabingi ang bibig. Lumabas sa pagkakatago si Clyde. Gulat na napatitig ang matanda. Itinuro ang binata, pero hanggang doon lamang ang nagawa niya. Ikaw ang utak sa taon-taon na tagisan ng anting-anting. Hindi para ipamalas ang lihim na karunungan, kundi dahil sa kasamaan mo. Ang mga nagdaang kampyon, isa-isa mong inililigpit. Iniwan si Mang Tenorio para kahit papano walang magdududa. Hindi lang yun. Nagkalat sa bawat lugar ang mga alagad mo para tapusin ang mga antingero. Pagnanakawan ng mutya at medalyon, hindi ko alam kung anong punto mo, pero wala na ring silbi. Susunod si Kapilar at Mang Juan sa kabilang buhay. Pare-pareho ko yung may atraso sa pamilya ko at sa kapwa ko antingero. Bumulong ng salita ang binata. Humiyaw si Mang Bastian. Sunod-sunod na bumulwak ang dugo. Nangisay at saka nalagutan ng hininga. Pasimple itong itinambak sa tabi kasama ang mga panggatong. Habang tinitignan ang katawan na dahan-dahang nilalamon ng apoy, inilabas ni Clyde ang hawak na mutya. Laking gulat ni Daniel dahil hindi lang isa kung hindi tatlo. Sa sandaling magdikit-dikit,
Humampas ang malakas na hangin, sinakop ng matinding puwersa. Matapos magbitiw ng iilang salita, naglakad ito palayo. Nagmamadali din sa pagsugod si Daniel, subalit pagdating sa unahan, naglaho ang binata. Sa takot na may makakita, binagtas ang daan pauwi. Sa ganong paraan natapos ang lahat. Maraming tanong si Daniel tungkol sa katauhan ni Clyde, sa 3 mutya na hawak nito at iba pang bagay. Kahit na nagpakilala ito, nakasama ng ilang araw, nananatili pa ring misteryoso ang presensya. Sinubukang hanapin sa kalapit na sityo at bayan, ngunit bigong natagpuan. Lumipas ang panahon, wala nang balita. Tungkol naman kina Kapelar, Mang Bastian at Mang Juan, nanatiling usap-usapan ang pagkamatay ng mga ito. Maayos na nailigpit ni Clyde ang matandang antingero, kaya walang nagsuspetsya. Ang naririnig, ang saninang kamatayan ay dahil sa katandaan. Sa kabilang banda, sa ibang bagay na rin nakatuon ang atensyon ni Daniel. Kung minsan sinusubukan ng pagkakataon, may nakakasalubong na naglalako ng mutya. Hinihikayat na bumili. Pero dahil sa kaganapan, hindi nagpadala ang binata. Inilayo ang sarili sa mga bagay na naging dahilan ng kamatayan ng yumaong ama. Habang buhay, hindi niya makakalimutan na minsan siyang nagkaroon ng karanasan kasama ang isang malakas na tao na nagtatangan ng mutya ng hangin. Kumusta mga kabayan? Update para sa umorder ng pabasa, pamana at basbas noong September 1 to September 5. Isang buwan ng lumipas mga kabayan, nandito na ang pabasa, pamana at basbas ninyo. Sobrang espesyal nito mga kabayan. Paliwanag natin ang bawat proseso. Pabasa, ito yung kabayan nyo nandito sa envelope. Ito yung readings ninyo na galing sa Antengeros del Negros. Iba-iba per tao mga kabayan. Ako kasi yung nag-ayos ng construction. Yung iba, kailangan ng lakas ng kalooban. Yung iba, kailangan ng lakas ng pagbatak ng espiritual na paniniwala. Yung iba, kailangan mag-excel, magtiwala sa sarili, sa kanilang mga trabaho. At mula sa kanilang mga pabasa, nagkaroon ng pamana. Kung ano ang kailangan ng isang tao, yon ang ibinigay ng Antengeros del Negros. Kagaya nito, sobrang ganda ng itsura niya mga kabayan. Specific yan para sa taong pinagbasahan. At syempre, hindi mawawala yung basbas. Ito yung langis, yung basbas ninyo. At ilalagay pa yung pangalan nyo sa loob. Ito yung sample ng pangalan. Takpan ko lang konti. Ako na mismo ang maglalagay ng pangalan sa loob ng langis. May gagawin pa akong huling ritual bago ilagay yung pangalan. Ready na to mga kabayan para sa lahat ng umorder. Marireceive nyo ito ng October 5 to October 10. At ito na nga ang good news mga kabayan. Magiging available na uli ang pabasa, pamana at basbas ngayong October 1, 12 a.m. hanggang October 5. 50 pieces lang kabayan. 5 days lang ang itatagal niya or hanggat merong stocks. Kapag nag-order kayo ng October 1 to October 5, marireceive nyo ito ng November 5 to November 10 pa. 1 month preparation. Sobrang specific, sobrang special para sa inyo. Para sa lahat ng interesado mga kabayan, sa website lang ito available. Paki-visit lang ang www.lecamerchandise.com. Mag-ingat sa mga scammers.